Rosalinda. Okay, tapos na tayo. Salamat. Kagabi, inoobserbahan ko ng husto si Gerardo at para sa akin mukhang interesado siya sa'yo kahit sa malayo halata. Oo, tuwing magkasama kami, maayos siya palaging kasama. Yun nga lang, hindi ako pinansin ni Fernando Jose buong gabi. Di niya malimutan si Rosalinda. Kung ganun, baka in love pa rin talaga siya sa kanya. Hindi ko siya masisisi, talagang sobrang ganda niyang babae at matagumpay na. Pero malay mo kaya ko siyang tapatan at makalimutan niya siya. Pasensya ka na kung naging pabigla-bigla ako at prangka. Gusto ko lang ipakita ang interes ko sa'yo. Kaya lang tinanggihan mo ang pinadala kong kotse sa'yo. Ibig sabihin, mas pinipili mong sumakay ng bus at taxi? Huwag kayong mag-alala. Palagi akong sumasakay sa mga ganon. Wala akong makitang dahilan para baguhin ang nakasanayan na. Dahil ikaw isa kang star. At hindi ganon ang kilos ng mga sikat. Hindi, Agustin. Kahit nagsusuot ako ng magagandang damit at nag-aayos palagi, gusto ko kung ano ako dati, nung bata pa. Ganun lang ako palagi. Hindi ko kailangan ng mga modelong sasakyan para sumaya ako. Kung ganon, sabihin mo sa akin. Ano ba ang kailangan mo, ha? Agustin, pasensya ka na. Pero hindi ako yung tipo ng babae na nakilala mo o nakasanayan mo na. Hindi mo ko kailangang pahangain sa mga bagay na binibigay mo. At kung interesado ka sa akin, pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay. Yun lang ang kaya ko. Kung ganon, huwag tayong magmadali. Sa ngayon susundin kita. Kasi malay natin sa mga susunod na araw, magbago ang isip mo. Pagpasensyahan niyo na po ako. Nadala lang ako at hindi ko napigilan. Bakit? Dahil kapag nakikita kita ng malapitan, naaalala ko ang anak ko na parang kaedad mo lang. Kaya parang gusto ko tuloy na iyakapin ka at halikan. Anong nangyari sa kanya? Ang ama niya, sa tulong ng masamang babae, nahiwalay sa akin ang anak ko na napakaraming taon. Eddie, hindi mo na siya ulit nakita? Hanggang sa magpasya ko kamakailan na hahanapin ang anak ko. Kahit ano pa ang mangyari. Veronica, gusto kang makausap ni Senyora. Susunod po ako. Pasensya na po, Senyor. May kailangan ba kayo, Senyor? Nandito ako kung may kailangan kayong ipagawa sa akin. Wala, Georgina. Wala, salamat. Pwede bang sabihin mo sa akin kung saan tayo pupunta? Ipakikita ko lang ang bahay ko. Nagkakamali ka. Hindi ako sasama sa'yo. Huwag kang mag-alala. Wala naman ako masamang intensyon sa'yo. Ayoko yung namimwersa. Ayoko ng ganon. Tumingin ka sa mata ko nang malaman mo. Hindi ako nagsisinungaling. Sino ang lalaking yun? Kilala mo ba siya? Hindi. Hindi ko siya kilala. Alam mo, wala namang masama kung sasama ko para makita ang bahay mo, di ba? Halika na. Sa bahay tayo, Silvestre. Alam niyo po ba yung tungkol sa lalaki na si Agustin na merong interes kay Rosalinda? Oo. Nandun ako nung pumunta siya sa dressing room ni Rosalinda sa unang pagkakataon. Kung ganun, hindi ko na kailangan sabihin kung anong klaseng tao siya. Nag-aalala ka ba sa intensyon niya sa kanya? Oo naman po. Ayoko masaktan ng taong yan si Rosalinda. Alam mo, Alex, wala nang mas mag-aalala pa sa anak ko kung hindi ako. Pero may tiwala ako sa kanya. Hindi ko siya kailangang bantayan. Naiintindihan ko naman. Wala kasing alam si Rosalinda.
Si Agustin may pagkatuso. Maaaring walang alam si Rosalinda pero hindi siya mangmang. Nagkaasawa na siya, nagkaanak at madi-divorce na. At ngayon isa na siyang singer. Sa madaling salita may narating na siya. Marami na siyang naranasan sa buhay. Pero bukod sa lahat ng yon at sa mga alam kong pinagdaanan niya, alam kong kaya niya. Sigurado akong wala siyang gagawin na kahit ano na labag sa prinsipyo niya o kaya mawalan siya ng dignidad. Ito ang aking opisina. Maganda ba? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Medyo parang kakaiba. Agresibo. Parang ako. Para akong isang leon. Pero sa loob ko, isa lang akong tupa. Hindi ako naniniwala. Sabihin na nating sa'yo lang. Agustin, ngayon na wala tayong kasama, mag-usap tayo, ha? Ano bang kailangan mo sa akin? Wala naman akong kailangan. Sinabi ko na sa'yo yan. Ayaw na ayaw kong namamwersa. Ayoko talaga nun. At kung sabihin ko sa'yong hindi kita pwedeng mahalin kahit kailan? Hanggat may pagkakataon, maghihintay ako. Agustin, bakit ba ako? Bakit ba pinipilit mo na ako? Napakaraming babae sa paligid na papayag at gugustuhin na makasama mo. Oo, tama naman ang sinabi mo. Pero karamihan hindi dahil sa interes. Para sa akin, iba ka. Alam mo, kahit sabihin ng iba na hindi ka mabait na tao, hindi ako naniniwala. Kagalang-galang ka. Pero hindi kita pwedeng mahalin. Sa ngayon, ayos na sa akin magkaibigan tayo. At hayaan na natin ang panahon na magsabi kung makukuha ko ba ang puso mo. Hindi yun mangyayari. At ayoko rin na masaktan kita. Mas masasaktan ako kung sasabihin mo sa akin na hindi tayo pwedeng magkita. Ayos na talaga sa'yo maging magkaibigan lang tayo? Sinabi ko na, papayag ako. Pero sa ngayon lang.